Eto nga mga kababayan, kung si PBBM, no? Ay, may galab shoutout pala kay Sir Felix Malangsa diyan, no, sa ano yun, yan? Domingo ba 'yun, ha? Santo Domingo, no, sa Cainta. Oh, may galab shoutout sa iyo diyan. Sir Felix, ayan, ng Santo Domingo sa Cainta. Oh, so ngayon mga kababayan, ito yung kay Sara Duterte. So si PBBM may achievement na pauwi yung 24 ka-Pilipino na biktima sa illegal recruitment na nakulong sa Russia ng halos 1 taon. So ngayon, ano bang achievement ni Sara? Ito na mga kababayan. Si Sara Duterte po, pumunta ng Sarangani. May achievement naman. Salamat po kami sa unang... May achievement naman si Sara. Oo. Pumunta ng Sarangani. Tingnan natin ha. Saan yun mga kababayan yung pagpunta ni Sara sa Sarangani? Ito. Si Sara sa Sarangani. Ayan po. Nakita ko sa inyo. Kita tandaan niyo yung trapal ha. Ayan. Trapal, 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 trapal. GMA News. Sarangani. Yan. Achievement ni Sara yan. Basahin natin. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang bayan ng Sarangani sa Davao Occidental upang personal na kumustahin ang sitwasyon at magbigay ng tulong sa mga pamilyang apektado ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. So, binisita. Tingnan natin ang picture. Ayan, picture ni Sara. Bagong haircut yan ha. 7. Ang haircut niya, fixie cut daw, pero 7-7. Ayan, si Sara. Ayan, nasa trapal. Kita nyo naman to. Ito, buksan natin. Kita mo? Ayan, si Sara. Ayan, si Sara. Tapos ito, may lalaki, nakaupo. Ayan. So, alam nyo mga kababayan, may sinasabi po yung lalaki na yan. At least pumunta si Sara. Nagpakita siya doon. Ngayon, ang tanong, ano ang reaksyon ng lalaki na kaharap ni Sara? May reaction po yan. Basahin natin ha, yung reaksyon ng lalaki. Ito. Huwag kayong matawa ha. Ito po. Mga kababayan, nagsalita po yung lalaki na kaharap ni Sara. Ito po ang sabi, isang Bisaya sa Sarangani, hindi nasiyahan kay BP Sara dahil sa trapal. Ito mga kababayan ha. Isang taga Sarangani, hindi nasiyahan kay Sara dahil sa trapal. Trapal issue ni Sara. Bakit? Nag-post ang isa sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte dahil sa karanasan niya sa serbisyo ng Office of the Vice President. Di nasiyahan dahil sa trapal lang ang naibigay na may maliit na butas habang umuulan. Pinasukan ito ng tubig sa loob. Nakapagbigay ng kaunting tulong ang Vice Presidente, ngunit ayon sa mga tao, hindi sapat ang binigay na tulong kaya imbis na magpasalamat ang isang Bisaya, nagtaka lamang siya kung bakit trapal imbis na pabahay na pansamantala. Ayan na nga. Kita nyo mga kababayan, ang sabi nitong lalaki, anong sabi? Nag-expect kami kay Inday na yung kagaya kay BBM na pabahay. Pero sabi ni Inday, wala daw siyang oras. Kaya ang binigay lang po ay yung trapal. May butas po yung iba, wala naman din kami magawa kasi Vice Presidente. Siya, baka sabihin maarte kami. Ayan na nga mga kababayan. Ayun na. Achievement ni Sara. Trapal. Ayan na nga, mga kababayan. Mismo supporter niya yan, taga Sarangani. Nag-expect kami kay Inday na yung kagaya kay PBBM ang ibigay. Wala na daw silang oras. Kaya ang binigay na lang po ay iyong trapal lang na may butas yung iba. Wala naman din kaming magawa kasi Vice Presidente nga ni. Baka sabihin maarte kami. Utang ina, mga kababayan. Alam nyo na, mga DDS, ayan. Sigaw pa kayo, do nene. Kita nyo, ang hinahanap ng taga-suporta ay yung katulad kay PBBM. Yung, hindi ko alam ang tawag doon, modular ba yon? Tawag doon, mga kababayan, yung pangsamantalang katulad sa ginagawa ni Vico Soto at ni Isko pag may nasunugan. Ang binigay niya, trapal, may butas pa. Nakita nyo mga kababayan?
Ay, Diyos ko, nagreklamo. Nag-post ang isa sa mga taga-suporta ni BP Sara dahil sa naranasan niya sa serbisyo ng OBP. Di nasiyahan dahil trapal lang ang binigay na may maliit na butas habang umuulan. Pinasukan ito ng tubig sa loob. Nakapagbigay ng kaunting tulong ang Vice Presidente, ngunit ayon sa mga tao, hindi sapat ang binigay na tulong, kaya imbis na magpasalamat ang isang Bisaya, nagtaka na lamang kung bakit trapal imbis na pabahay na pansamantala. Ayan na nga mga kababayan. So alam nyo na. Nakita nyo na. Imbis. Kasi ang kay PBBM kasi mga kababayan, yung ibinigay talaga ni PBBM na yung pang temporary shelter, maganda po yun, matibay yun, parang sa OSAID yun eh. Oo, temporary shelter, parang sa ano yon, sa OSAID, yung Australian Aid, UNICEF, yung katulad sa may mga gera-gera sa ibang bansa, ganun po ang pinamigay ni PBBM. Ngayon, eto nga, hindi na lang daw nagsalita. Hindi na lang nagsalita. O Sir John Ray, hello po. Hindi na lang nagsalita itong taga Sarangani na biktima ng lindol kasi nga baka daw sabihin maarte sila. Vice Presidente gani. Nag-expect kami kay Inday yung kagaya kay PBBM na pabahay, pero sabi ni Inday wala daw silang oras. Kaya ang binigay na lang po yung trapal, may butas po yung iba. Tagi na Inday oh. Kung totoo man itong post mga kababayan, si Pando Cruz ang pangalan. Nag-post sa Facebook sa karanasan niya kay BP Sara sa pagtulong sa Sarangani, Davao. Si Pando Cruz mga kababayan. Yan po ang reaksyon niya nung pagpunta ni Sara sa Sarangani na ang expected daw nila ay katulad sa temporary shelter ni PBBM. Ang binigay daw ay trapal. Kita ninyo. Ang lakas pa ng, lalo na, naku, Diyos ko. Ito kung nanood man kayo sa akin ngayon, yung mga taga Sarangani na binigyan ni Sara ng trapal, itali nyo yan. Ang lakas pa naman ng bagyo. May bagyo, naku, parating ang bagyo. Ang pangalan pa naman, Francisco. Bagyong Francisco. Ang lakas. Galing sa Pacific Ocean. Naku, ang lakas ng bagyong Francisco. Nilindol ka na, babagyuhin ka pa, tapos ang maabot sa'yo ng iniidolo mong si Sara, trapal, putang ina. Sorry to siya. Nilindol ka na. May trauma pa kayo kasi yung lindol, hindi lang isang beses, 1,000 mahigit na paulit-ulit na aftershock. Tapos nasira ang bahay mo. Bibigyan ka lang ng trapal. Tapos may bagyo pang paparating. Tragis na yan. Trapal, bagyo. Ngayon ninyo isipin, iboto ko pa ba? Mananalo pa ba siya? Sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag kayo magalit napamura tayo, pasensya na. Sino ba namang hindi mapamura niyan? Kalakas-lakas nung bagyo, ng lindol, 7.8 magnitude. Bumiyak. Kita nyo yung isang lugar na puro tubig. Bumaba yung lupa, naging tubig. Yung barangay. Tapos ngayon bibigyan ka trapal. Pagkatapos sa lindol, hindi pa natapos yung aftershock. Bagyuhin na naman, may bagyong Francisco. Nag-ulan nga dito kanina. Sana yung bagyo ay si Isko, Francisco Dumagoso, para pag landfall niya, may dalang ayuda. Bagyo yun pag landfall niyan, yung trapal na butas, lalaki yan. Sana yung bagyong Francisco ay si Dumagoso, para pag landfall, ay may dalang ayuda. Tragis na yan. Pag landfall niyan ni Francisco, baha. Diyos ko. Si Pokemon, nandito si Pokemon. Sabi niya, sana daw Luzon, bahain at ilindol. Yes. Hindi kami, yung mga taga Luzon, sa totoo lang mga kababayan, hindi yan sila lilindulin. Hindi yan sila babahain. Bakit? Hindi naman mga demonyo yung nasa Luzon, ang mga demonyo nasa Davao. Davao region. Diba? Inangkin nyo nga ang Davao, Duterte country. Duterte country. Kita ninyo?
Kaya kay ni Lindol, babagyuhin pa at napatay. Ha? Kawawa naman to. Ito, may nag-comment pa isa. Ayan, So, magbili ka ng trapal, the appropriate size for a family of maybe yung target good for 6 people kasi ang trapal would protect the people from the cold sa gabi. Rodrigo Duterte. Ayan nga, yan nga ang legacy ni Digong. Trapal. Kaya ang ginawa ni Sara, ayan, trapal. Kita nyo, binagyo. Natumba yung puno, ang nilagay sa puno, trapal. Kita nyo yan? Ito pa, mga kababayan, magbili ka ng trapal, the appropriate size for a family of maybe you target good for 6 people kasi ang trapal would protect the people from the cold at night. Bumili ka ng trapal. Tragis na yung Digong. Kalaki-laki lang nanakaw mo. Ibigay mo trapal. Kita nyo? Sabi ni Digong yan Yung napiktuhan ng bagyo, ang sabi, bumili ka ng trapal, the appropriate size for a family of maybe you target, good for 6 people. Kasi ang trapal would protect the people from the cold. Say tarpaulin and fallen coconut trees can be used for the temporary shelter of Typhoon Odette survivor in the central and northern Philippines. December 27, 2021. Kita nyo yan, mga kababayan. Pabibilhin mo lang ng trapal. Kaya yung mga DDS, expected daw nila, baka daw pagdating ni Inday, ang gagawin daw yung temporary modular shelter, katulad kay PBBM daw, yung puti, katulad nung ginawa gamit sa Cebu, ng Lindol. Pagdating ni trapal, butas pa, tapos hindi na lang daw sila naimik kasi baka Vice Presidente nga baka sabihin maarte pa daw sila na patay. Alam nyo na mga kababayan, di na ako mag-say. Di na ako mag-comment. Uy, bakit mag-comment ka, wala ka man magawa. Yun nga nakatanggap ng trapal, no comment na nga lang. Giahak na. Kita nyo na mga kababayan, no? Kita nyo na. The Duterte legacy. Trapal.